Nag-vacuum si Deepak. Maulan sa amin. Grabe ka ulan. Dog! Yan guys, walang pigil yung ulan. Baha na sa baba, oh. Bumaha na sa baba. Guys, bumili si Deepak ng payong. Bumili sila kanina ng gulay. Tingnan nyo, may tag pa, oh. So, labas tayo ulit. Dahil may kulang. Teka lang, buksan muna natin yung payong. Naboots tayo, oh. Ang ganda ng kulay ng suot natin. So, actually, lumabas na sila ni Deepak tsaka ni Johan. Dahil bumili sila ng gulay. Kasi pinabili ko nga sila. Teka lang, isara muna natin. Ang hirap ng kalagayan natin. Dahil grabe yung ulan. Okay guys, so grabe yung ulan. Bumili na actually si Deepak tsaka si Johan kanina. Manok at langka. Kasi nagpabili ako ng langka. Tingnan nyo mamaya. Kaso lang, wala kami palang sibuyas. Ubus na, akala ko mayroon. And then, hindi ko akalain. Bumili sila ng payong. Ay, nako. Grabe ulan guys. Kanina pa actually ang ulan. Ay, hindi, kagabi pa. Pili tayo. Gabi ang baha. Ako na lang bibili kasi may boots ako eh. Yung nabili kong boots, hindi kakasya sa kanila. Ulan. Baha. Magluluto ako guys, langka. Simple lang na langka na may gata. Dito ako bibili ka dito. Sibuyas na naman yung bibilhin ko. Buon ko kung ano si Didi dito. Sibuyas. Wala ata sibuyas. Saan? Didi, piazza? Eh, meron daw. Service. 120. I have 10 rupees for Babu. I thought your son. I have 10 rupee for Babu yesterday. Change. Baha sa baba namin. Parang nabaha na. Nasa kusina, banda namin. So, ayan guys. See you sa bahay. Siguro lumabas si Deepak kasi may payong dito eh. Kasi nga sabi ko sa kanya, bumabaha na dito yung likod namin. Ayan o, at least yung tubig dumaloy na. Yung ginawa ko ni Buwan na parang ano ito? Daluyan ng tubig. Kasi doon no, yung tubig. Yung damay. Malakas kasi yung ulan guys. So guys, ito yung pinabili ko kay Deepak. Bumili siya ng langka ulit. Nagpabili ako. And bumili siya ng manok. Ito ay lulutuin ko sa kanilang dalawa. Bumili pala siya ng coriander. So it means chicken curry ang lulutuin. Late na kami. Natulog kagabi. Hindi kagabi, madaling araw na pala. 3:30 na. Sumasakit yung ulo ko. Kahit nga hanggang ngayon medyo sumasakit-sakit pa. Gawa nga ng kulang yung tulog. Si Juan, ayun, umiyak siya talaga kagabi. Sabi ko na nga ba, kasi nga syempre, sobrang lungkot. Natalo yung paborito naming team, yung Portugal. Anyway, ayun, sabi ko na lang sa kanya, sports talaga, ganyan talaga. Natalo mo sila guys. Grabe, ang lalakas nila. Kumbaga is, basta kasi syempre naglaban-laban na yung mga, ano eh no, mga magagaling. Alam wala akong hilig sa football talaga. Diba tayo sa Pilipinas basketball? Actually sa football, wala akong hilig. Napamahalan talaga ako sa ano guys, sa football. Gawa nga na dahil kay Juan, kaya ako napamahalan sa football. Otherwise, hindi ako talaga more into sa sports. So yun, natalo guys. Favorite team ni Johan. So, more natural lang sa reaction niya na umiyak. Gawa nga ng talagang diehard siya kay Ronald. Ay, ang anak ko. Parang kailan lang, mahilig na siya sa mga ganyan-ganyan. Yung may alam na talaga ba? Kasi syempre binata na, no? Yun na.
Late na rin kami kasi guys, kumain ng breakfast. Ang kinain namin sa breakfast is yung cinnamon roll ko na ginawa. Kumain kami. And then yung spring roll gumawa ako guys. Kahapon, di ba? So nilagay ko sa freezer and then pinarito ko. So medyo mas masarap talaga siya kain kasi crispy. Ngayon lang kami kakain. So mabilisan lang ito na luto. Basta kakain ako ng langka na may gata kasi may gata ako. And then balikan ko kayo mamaya guys. Ito na kain tayo. Ensaladang langka. First time kong magluto niya, nag-YouTube lang ako. For sure guys, ganito, hindi yan sila kakain. So thank you Lord. Mainit-init yung kanin natin. So guys, tapos na ako maglinis. Mag-dessert muna tayo. Yan. Ouch, hindi talaga siya mabuksan kasi Yuhan, hirap. Kakaiba ba? Yan, noon, medyo ano siya yung malalim. Pero ngayon parang lumiit. Guys, tingnan nyo ito. Ito yung chamomile tea na walang caffeine na binigay sa akin ni Ate Japan. Inom tayo guys kasi parang medyo sumasakit-sakit yung ulo ko. Maganda yung weather na nag-clear na yung guys. Tingnan nyo guys, papakita ko sa inyo. Ang ganda niyan. Ayan yung bundok. Saan na ba yung kamay ko? Ayan, kita nyo yan. Bundok yan guys, napalibutan kasi kami. Tingnan nyo yung clouds. Tingnan nyo, kalahati niyan clouds. Kanina, puno yan. Hindi nyo yan makikita. Pag winter naman guys, makikita dito namin yung Himalayas dito kasi napalibutan din kami. Tingnan nyo guys, yung mga ulap diba? Ang taas na niyan, ang puti sa gitna. Nakikita nyo ba guys? Yung puti sa gitna na yan. Ito. Clouds yan. Ang ganda, diba? So, yung ulap ngayon is nag-clear na talaga siya. Sandali. Hindi ko muna i-zoom. So, hindi na siya umulan. Ang clear na. Ang ganda ng weather. Yung mga bata, naglalaro na rin sa labas. Kasi from morning, grabe. Walang tigil nga. Ayan. And halos yung mga balita is baha. So, ngayon lahat naglabasan na ang mga tao. Diba? Ang ganda. Tsaka yung weather natin. Maganda na siya. Pero mamaya for sure uulan ulit. And yung mga palaka, nag-iingay. And ayun, inom tayo ng chamomile tea. And si Yuhan and si Deepak wala dito. Teka lang, nakasunod na naman sa akin. Upo tayo dito guys. Wala dito ang dalawa kong kasama. Kung saan na naman ito napunta yung camera. Mayroon akong ipakwento sa inyo. Patungkol ito kaama kasi nga Sabado, 'di ba? So kanina pinakikiramdaman ko siya na mag-doorbell kasi usually mag-doorbell yan siya 7 o'clock or 7:30 ng umaga. Tulog pa kami guys. So kanina maulan kasi, sobrang ulan. May pakiramdam na rin ako na hindi siya papasok. Gawa nga guys na syempre maulan and parang automatic na yon. Ngayon, ang nangyari kasi nga, ang bala ko kanina, pag mag-doorbell siya, sasabihan ko na lang siya na uwi siya. And yun na yung time na sasabihan ko siya na last day niya at hindi na siya papasok dito sa amin. Pero ang nangyari, kanina, wala nga siya, diba? And maya-maya, tumawag siya sa kay Deepak na ang sabi niya bukas daw siya papasok. Ngayon guys, diba? Kasi hindi ko naman sinabihan pa si Deepak na hindi ko na siya dito patatrabahoin, diba? Kasi nga, syempre, magugulat na lang si Deepak na hindi na siya pumapasok dito. Kasi nga, ako man yung magde-decide. Ngayon, after nila mag-usap ni Deepak, nagtanong kay Deepak, ano ang sinabi niya sa'yo? So, ayun, sabi ni Deepak sa akin, she will come tomorrow. So, tapos, sinabihan ko si Deepak na if tomorrow she will come, sabi ko, that will be her last day, sabi ko ganun. So, nagulat si Deepak sa akin na pag ganun siya. Kasi nga, yung sa issue namin ni Ama, hindi niya yung binibig deal. Ganun si Deepak, guys.
So, hindi naman yun sa kinakampihan niya kalahi niya or mga ganon. Pero, syempre ako, mafe-feel ko yung ganon. Na parang hindi mo ako pinapakinggan, yung ganon-ganon. Pero si Deepak kasi, kung may mga attitude ako or ano, hindi niya ako tinotolerate. Ganon din siya, guys. Ganon din ako sa kanya. Kung may mga ginagawa siya na talagang alam ko hindi maganda, hindi ko rin siya itotolerate. Ganon kaming dalawa. At si Deepak, sasabihan niya ako talaga. Like kagaya kanina, sinabi ko sa kanya na bakit? Sabi ko, sa tulong ng mga binibigay ko sa kanya, sa pagpapakain ko sa kanya dito, ganun pa ang gagawin niya sa akin, laitin niya pa ako, yung sarap-harapan pa. Sabi naman ni Deepak sa akin, alam mo naman na kumbaga is, walang pinag-aralan yung tao, at ikaw yung may pinag-aralan. Dati pa naman, ganyan talaga si Deepak magsabi sa akin. Dapat ikaw na lang, lawakan mo na lang yung pag-iisip mo. Alam mo naman na walang ano yun eh, walang pinag-aralan, so papatulan mo, matanda na yun, sabi niya. Ang job lang naman niya dito is, pupunta na siya dito, maglinis, tapos alis na siya. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na papakainin mo siya? Yung ganun ba? So parang sabi ko, hala, parang masama pa pala na pinakain ko siya kasi naawa ako sa kanya. Sabi niya, no. Sabi niya, hindi mo yung trabaho na pakainin mo siya dahil ang trabaho lang niya is pumunta dito at maglinis. Tapos niya maglinis, uuwi siya. Sabi ko, be, kasi maaga siyang pumunta dito, natural na awa ako sa kanya, kaya ko siya pinapakain, kaya ko siya binibigyan. Sabi niya, yun na nga, kaya nga, wag mo na siyang bigyan ng pagkain dahil hindi mo yung trabaho na bigyan siya ng pagkain. Hayaan mo, sabi niya. Let her come, do her job, she will clean, and then she will go home. Sabi ni Deepak sa akin ganun. Sabi ko, no. Sabi ko, basta bukas, last day niya na. So, yun. So, siguro sabi ni Deepak, ang hirap mo talaga paintindihin. Kaya tinalikuran na lang ako ni Deepak. Yung parang pilit niya ako pinapaintindi na alam mo naman yung tao na yun, walang ganito, ganyan. So, basta para sa akin, guys, baka lalaki pa yung ulo niya. And, kasi syempre, 'di ba? Tapos sabi ko kay Deepak, and hindi mo yung nakikita yung lately niya na pagtatrabaho dito. Ako lagi. So, paano yun? Gusto mo na lang every time magdodoorbell siya dito at magkukuha lang siya ng pera sa atin. Tapos yung trabaho niya, nakikita mo naman ganito, ganun. Tahimik lang si Deepak. Ganun. Wala ka nang maririnig sa kanya. Kaya ayun, yung ano niya sa akin, guys, na pag tumikim kayo ng pagkain ni Mila, niluloko niya lang ako ng ganun, kaya wag niyo seryosohin. At sa mga opposite naman, sa opinion ko, hindi ako nagagalit sa inyo. Kumbaga, na-appreciate ko rin yung mga comments nyo. Siyempre, hindi naman lahat pabor sa aking opinion, di ba? Kahit si Deepak, hindi man siya pabor sa opinion kasi iba man yung pag-iintindi niya. Pero, at the end of the day, yun nga, wala rin siya magagawa kung talagang ayoko na pagtarabahuin yung matanda dito. Dahil nga talagang pag naiisip ko, like kahapon, kung hindi man siya guilty sa ginawa niya, bakit hindi siya hindi niya kami kinikabo ni Johan nung nakita kami sa labas, diba? Bulag-bulagan siya, di bulag-bulagan din ako. And bukas, sabihan ko na lang siya ng maayos dahil iniisip ko na matanda na siya. Ayokong, guys, kasi nga sabi na, diba, huwag mong patulan dahil matanda na yun. At syempre, magkaiba kayo ng isip. Magkaiba ka, iba ka compare sa kanya, and siya din iba sa'yo, i-compare mo sarili mo, yung ganun. Kaya lawakan mo yung pag-iisip mo, sabi ni Diba. So, ayun, napapaisip tuloy ako na bukas, kausapin ko na lang siya ng masinsinan na yun yung last day niya bukas, para maayos din yung pag-alis niya dito sa bahay. Parang respeto ko na rin sa kanya, ayokong maging kaaway siya or ayoko siyang patulan. So maayos ko na lang siyang sasabihan, na-realize ko rin na, ayan guys, sasabihan ko na lang siya na hindi na siya namin kailangan, yung ganun. Kasi parang nai-stress ako ganun ako guys, pag may ayaw ako na tao, mas okay pa yung hindi ko na lang nakikita kaysa sa nakikita ko pa, tapos syempre, mas bata ako pa rin yung guys, mag-a-adjust sa kanya, yung ganun-ganun. And baka lalaki pa ang ulo niya at ma-misinterpret ko pa siya lalo, and ako din ma-misinterpret niya at lalo niya ako ipag-chismis sa iba. So ayun, at para matapos na rin yung issue na ito guys, and ayun, basta gusto ko ng tuldukan, at ayun na lang yung maging solusyon ko is hindi ko na siya pagpatarabahuin talaga dito. Kasi yung point naman ni Deepak, sayaan mo kasi pupunta lang naman siya para mag-work. Malay man ni Deepak guys, wala man siya yan dito, hindi man siya yan sumusunod kung anong pagtatrabaho ni Ama dito, ako man ang nakakakita. Wala man siya, hindi man siya yan nakakakita, hindi niya man yan chinecheck, ako man ang nag-check. Yung ganun ba?
So, syempre, si Deepak kulang yan yung parang akala niya lang okay, ganun. So, ayun. Tama nga naman siya sa kanyang pag-iisip. Huwag ko na lang patulan. Palawakin ko na lang yung pag-iisip ko. Pero yun na yung maging desisyon ko is last day na bukas. Parang naano tuloy ako na mahirap pala pag naging mabuti ka sa kapwa mo, magiging masama ka pala tuloy. So, ayun. Kaya sabi ni Tipa, hindi mo obligasyon na pakainin siya dahil ang trabaho niya is pumunta lang para maglinis. Parang ganun na. Parang nandyan sila ata. Teka lang, nandyan na nga sila guys. Ayun guys, hindi pala sila taga-baba. Pala yun, i-end ko na yung vlog ko. And thank you so much again sa pagsama nyo sa akin. And nawa ay lahat kayo ay okay lang dyan. And happy, ano bang araw? And Saturday. And ingat kayong lahat. And hindi pala ako naka-mic. Ayan. And God bless you all. And I love you guys. And salamat po muli. Bye guys!